Petrolas Litor de Langkawi, Malaysia 2025, Stage 2. Sa kanilang Stage 1, grabe yung pinakita sa mga sprinter talaga. Si Matthew nangunguna sa kanilang sprint at saka general classification at sa kanilang Stage 2 naman sa 166 km. Maulan kaagad yung kanilang starting pa lang. Oh. Kumbaga, gano'n talaga ang laban 'no, pero rain or shine talaga 'to dahil dito lang napapalaban si Joseph Bura rito at ito, grabe yung ulan. Kumbaga, parang hindi na makikita yung daan na rito at nakikita natin dito na mayroon tayong 7-Eleven sa harapan at ito buti na lang, medyo huminto rin, kumbaga naubos din siguro yung ulan at 7-Eleven. At kung nakita natin, parang si Pascual ito nasa likod at si, Joseph Bura ito ay, sprinter pa rin ang manghihingibabaw rito sa kanilang stage 2 dahil, patag. Siguro kapag ahon 'to malamang yung mga climber naman ang mag-e-enjoy at 4 ang nandito at meron silang, 3, sprint rin. Kasama dito Terenggano nasa pangatlo at ito, Muhammad Rusli yung, pangalawa sa general classification rin. Palitan sila ditong 4 tsaka lang, breakaway rin dahil dito sa ibang bansa, ito talaga yung magandang abangan sa remat 'yan 'no, lalong-lalo na kapag malapit ka na sa finish line, do'n ka talaga hahabulin nila, at si Drake number 63. At dito kayong kanilang 4 hinayaan na 'to, dahil, sa stage 1 nakalamang ang mga Astana. Kaya dito babawi naman ang mga Tudor din dito dahil last year, sila talaga yung magkakabanatan rin, pero ang nag-champion ata nun si, Gleb Siricsa ata. Dahil ahon talaga, napakahirap na ruta. Siyempre kapag patag, ang mga mag-e-enjoy naman yung mga sprinter din at kalmadong-kalmado ang peloton 'no, na pinagmamasdan lang yung, 4 na nasa harapan kumbaga hindi talaga bumabanat. Nag-aantay sila ng, tamang, timing rin o tamang oras para hindi naman masayang. At ito nasa likod biglang binanatan rito number 1, 2, 3 hindi si, Tanaka 'no. Biglang, tinirahan sila ng patalikod rito sa kanilang, pangalawang sprint. At ito humahabol din sana yung sa likod pero umagwat na dito, 'di na tinagos, ito yung peloton talagang kalmadong-kalmado pa rin. Ito yung kagandahan 'no, kapag, nag-a-attempt ka ng breakaway rito kailangan na mag-success sana, yun nga lang ang mga domestic rin naman kapag siyempre ibang bansa na 'to, ibang level na kapag sinasabi nating mga ibang bansa dahil nandun na yung tolling, calculated na science na talagang kailangan at umaangat-angat, sa likod, si Joseph Bura parang gusto niya atang rematihin, Nakikiramdam na muna dito si Bura dahil mahirap 'to sabayan. Gawa ng napakatulin 'to lalong na sa rematihan kailangan na sprinter talaga rito. At congrats din sa mga Team 7-Eleven dahil, dito sila talagang nalumaro din, Kumbaga ito yung peloton, wala pa ring bumabanat, walang lumalabas, walang nainip sa kanila rito, nag-aantay talaga 'to ng, oras na talagang kapag, maabutan yung 4 na breakaway dahil tinatantya lang, 1 minute and, 5 seconds lang yung lamang yung 4 na breakaway. Ito may umiihi pa nga diyan 'no, dahil, siyempre kontrolado talaga 'to sa mga overall din ng mga domestic talaga ang magkokontrol. Kumbaga handa na mga babanat ang sprinter, 'pag inabot rin kung sakaling abutin 'to dahil siyempre malay mo. Kumbaga madalas nating makikita na hindi talaga mag-success yung nasa breakaway dahil ang mga domestic rin talagang sacrifice yun. Sila talaga yung, malaking, responsibilidad talaga dahil kailangan lang habulin yung mga nasa breakaway dahil sila yung papagalitan. Tudor naman ang humarap, yung nasa likod napakarami yan 'no. Pero kalmadong-kalmado kapag ito ay sa Pilipinas yan asahan niyo talagang, nagpulasan na yan, kaliwa't kanan yung banatan diyan para dumikit dun sa harapan, para sumama. Pero dito kalmadong-kalmado at ito nagkalasan din sila, dalawa na lang yung natira at may best friend din sila rito, number 63 si, Cedric at ito, Terenggano kasama niya dito. At nasa likod sa 7-Eleven, ito yung grupo, tahimik pa rin dito. Ang last 26.4 kilometers dito sa kanilang, finish line si stage 2. Rematihan naman 'to dito. Terenggano nasa likod, Cedric lumamang na dito.
yung matangkad sa kanilang pangatlong sprint pero humahabol pa sana pero lamang yung matangkad nagminor na at trimatihan into sila sa kanilang sprint. Talagang bike throughhan pa. Ito solo na dito. Number 63. 18 kilometers to the finish line. Lamang na lang siya ng 15 na seconds eh. Yung mga napakahirap. Kalmadong-kalmado pa rin na nag-aantay kung mga formation to by team na talaga to. Tanaw na siya at 7:11 tumakas dito sa last 16.8 kilometers to the finish line. Tumakas dito team 7:11. Sumubok din siya dito dahil malapit nang maabutan si Cedric. Kumbaga dito naman team 7:11. I think para kahapon nito napanood kasi yung laro na kahapon. Parang mayroong 7-Eleven din na sa breakaway at ngayon bumalat na naman dito. Mabigat at suicide na yung ginagawa niya dito kapag hindi tumabutan ako. Napakaganda siguro dahil siyempre domestic talaga ang maghahabol nito. Dahil nakapormisyon na yung mga domestic doon by team na yan. Kumbaga inaantay lang siguro na talagang kontrolado na naman yung peloton nito at hinayaan lang dito. Kapag Pinoy ito, nasa Pilipinas yung mga ganito, pag last 15 km, ay wala na. Kumbaga, angatan na yan, nagpulasan na yan, sasabog na yung peloton. Pero dito sa ibang bansa, kalmadong-kalmado na hinayaan lang yung solo breakaway. Pero abangan natin yung Tudor at saka Astana. Dahil grabe yung mga sprint, sila talaga yung magkakabanatan. Last year sila rin, kaya ito siyempre makakabawi kaya dito. Ang mga Tudor parang si Gleb Sirica yung nag-champion ron dahil ahon eh. Kumbaga ito ngayon, sprinter naman ang ating aabangan na nag-umpisa dito si Team 7-Eleven ng 16.8 kilometers dito ay naka 40 na siya. Kumbaga naka 2 km na rin siya sa kanyang breakaway. Mahirap tong suluhin talaga. Ito naghahabol na ang peloton. Kumbaga handa na nilang habulin pero hindi talaga binibigla. O baka kalmadong-kalmado pa rin, tinatansya. Ito, bumabanat na sa likod, tanaw na siya dito. 6 seconds na lang rito yung lamang niya dito. Talagang hindi siya pinagbibigyan. Ako sayang Kumbaga, suicide na talaga yan. Abutin man siya o hindi, basta makakawala siya rito. Dahil nung malapit ng madikitan kanina, yung nasa breakaway, bumanat siya. Ito, inabot siya. Dito sa 8.9 kilometers, talagang hindi siya pinagbibigyan dahil napakatangkad yan. Malalakas ang mga foreign lalo na sa patag kapag mga ganito. Dahil napakatangkad nila kumbaga yung mga diin nito. At formation, ito wala talagang bumabanat na Talagang nag-aantay sila dito ng grimatihan. Siyempre, sprinter ang ating abangan dito. Matthew at saka si Arvid, yun ang ating abangan dito. Dahil ito yung mga sprinter ang lamang dito. Itong nasa likod, mahirapan na yung makabunga dyan. Dahil syempre, sprinter talaga ang hindi magpapaiwan rito. 2 kilometers to the finish line. Dito na, formation. Naghahanap na ng iba kung sino matututukukan dito. Yung mga malalakas na domestic talaga. Doon yan sila tututok rito. Umatak, bumuka, open na open yung kalangrimat yan. Napakalawak yan Grabe yung dalawahan na nga yung formation sa harap Ito lamang yung nasa gitna matulin ito Abangan natin yung remat yan rito dahil open na open Ang tulin na to dito, domestic talaga. Nakatutok, Tudor at saka Astana yung ating abangan rito ngayon. Nasa likod, Tudor, Astana, humahabol rin ito. Napaka tulin at nasa likod itong si Arbed lumabas, humarap at Malaysia Pro, nakabungad na rin yan pero ito lumamang. Tudor si Arbedon at pangalawa ron si Matthew. Grabe. Ito talaga yung mga sprinter ang abangan rito kapag inabot na mga breakaway ito tamang-tama at dito si Matthew ang layo ng pinanggalingan niya Ang galing rin sumiksik rito medyo naipit pa nga siya at si Arbed dyan nakabuelo na siya ito paminor pa at humahabol pa sana pero nasa finish line na tumawid na. Itong si Arbed ang layo ng siksik doon ni Matthew. Ang galing talaga mga sprinter na makikipagsiksikan Sabi ang lakas.
Talagang para sa kanya talaga 'to. O ito si Enrico, yung pangatlo dun na at siya rin na siya pa rin si Matthew pa rin ang general classification rito sa